Ako nga pala si Binibini Karen B. Valles at narito ako sa iyong harapan upang ihayag kung paano naging batas ang ating wikang pambansa. Ngayon, ating tatalakayin ang development ng wikang Filipino. Ito ay isang hakbang ng pamahalaan upang tayo ay magkaroon ng legalidad na magagamit sa pagpapatupad ng ating pambansang wika. Mula noon hanggang ngayon, ay patuloy pa rin sa pagsusumikap ang mga institusyong pangwika sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ito ay ang pagsasagawa ng proyekto o mga gawain makatutulong sa pagpapaunlad ng ating wikang pambansa at sa pangangalaga ng mga wika mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa aklat ni na Santos et al. 2014 ay nakalahad ang ilang paraang ginagamit sa pagde-develop sa wikang Filipino. Ang mga ito ay pagsasabatas at pagsunod sa batas tungkol sa wika, paggamit sa iba't ibang domain ng wika, tulong ng iba't ibang organisasyong pangwika sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino, at iba pang paraan tulad ng paghihiram ng mga salita at pagre-reforma sa alpabito. Sa bahaging ito, talakayin natin ang mga nabanggit ng mga paraan sa pagde-develop sa wikang Filipino, ang pagsasabatas at pagsunod sa batas tungkol sa wika. Nakalahad sa aklat ni na Santos et al. 2014 na ang formal na mga hakbang sa pagde-develop ng wikang pambansa ay nagsimula ng isaad sa Saligang Batas 1935 na ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo, hanggat hindi tinatakda ng batas ang wikang English at Kastila ang siyang mananatiling mga opisyal na wika. Nagkaroon ng malinaw na direksyon ang pag-unlad ng Filipino sa pamamagitan ng mga konstitusyon na nagtakda ng tunguhin at katangian ng wikang pambansa. Sa Saligang Batas 1935, itinatakda na dapat magkaroon ng wikang pambansa na batay sa isa sa umiiral na katutubong wika ng Pilipinas. Ito ang unang hakbang tungo sa pagkakaroon ng wikang magbibigkis sa buong bansa. Isinasaad naman sa Saligang Batas 1973, ang pambansang asembleya ay dapat magsagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino. Sa Saligang Batas 1973, dito unang ginamit ang katawagang Filipino bilang tawag sa isang wikang pambansa. Inatasan din ang pamahalaan na formal na paunlarin at gamitin ito. Samantalang isinasaad naman sa Saligang Batas 1987, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa, salig sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Sa Saligang Batas 1987, dito tuluyang itinatag na Filipino ang opisyal ng wikang pambansa. Binigyang diin na habang nililinang ang wikang ito, dapat payabungin at pagyamanin gamit ang umiral na mga wika sa Pilipinas at maging ang ibang wika sa mundo. Ibig sabihin na bukas ang Filipino sa paghiram at pag-angkop ng mga salita. Iniaatas din ng Saligang Batas ang pagsasagawa ng gobyerno ng mga hakbang na pasimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang medyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng instruksyon sa sistemang edukasyonal ng bansa. Nakasalig dito ang pagpapalabas ng kautosang tagapagpaganap bilang 335 at ang mga kautusan sa implementasyon ng edukasyon ng bilingual ng taong 1974 at 1987. Dito, nagkakaroon din ng iba't ibang kautusan upang mapalaganap ang paggamit ng Filipino. Sa kautosang tagapagpaganap bilang 335, nag-aatas sa lahat ng ahensya ng gobyerno na gamitin ang Filipino sa opisyal na komunikasyon.
sa programang Edukasyong Bilingual sa 1974 at 1987 na kumikilala sa kahalagahan ng Filipino at English bilang wikang pagturo at sa iba't ibang asignatura. Sa kabuuan, ang wikang Filipino ay dumaan sa maraming yugto ng pagsasabatas, pagbabago at pagpapaunlad. Hanggang ditong maging standardisado, modernisado, intelektualisado at iba pang larangan. Hindi lamang ito responsibilidad ng pamahalaan o KWF na tinatawag na Komisyon sa Wikang Filipino, ngunit tungkulin din ito ng bawat Pilipino na gamitin, igalang at pagyamanin ang wikang Filipino upang mapanatili itong buhay at makabuluhan sa susunod na mga henerasyon.